Mga pinakamahabang biyahe ng bus sa buong Pilipinas. Imagine di fam, 96 hours or 4 na araw ang biyahe. Saan kaya yung lugar na to? Tara, alamin natin. Mr. D. Number 12. Manila to Apari, Cagayan. Nagsisimula tayo sa isa sa pinakamahabang tuloy-tuloy na biyahe sa loob lamang ng Luzon. Manila hanggang Apari. Ang dulo nito ay nasa hilagang bahagi ng Cagayan, malapit sa bukana ng Cagayan River at Babuyan Channel. Karaniwang umaabot sa halos 13 oras ang biyahe mula Cubao o Sampaloc at mahigit 500 kilometro ang tinatahak, depende sa eksaktong daan. Kabilang sa mga liner na may rutang Apari ang Victory Liner at GV Florida Transport. Kilala ang GV Florida sa sleeper at executive buses. May reclining seat, comfort room, wifi at 1x1 seating ang ilang units. Dadaan ang biyahe sa Central Luzon, Nueva Vizcaya, Isabela, Tuguegarao at mga bayan ng Cagayan. Sa isang bus ride mula Metro Manila ay mararating mo ang isa sa pinakahilagang dulo ng mainland Luzon. Number 11. Manila to Iloilo City. Sa Manila hanggang Iloilo, hindi sapat ang highway dahil kailangan tumawid ng dagat ang bus. Isa sa mga kilalang operator sa rutang ito ang Ceres Transport at may iba ring kumpanya na babiyahe patungong Panay. Ang karaniwang travel time nasa 16 hanggang 17 oras, ngunit pwedeng humaba kapag matagal ang pila ng sasakyan sa pantalan. Mula Metro Manila, bumababa ang bus patungong Batangas, saka sasakay ng roll-on, roll-off o Roro Ferry patungong Mindoro. Tatawarin ito ang Mindoro bago muling sumakay ng barko mula Rojas patungong Katiklan sa Aklan. Pagdating naman sa Panay, daraan pa sa Aklan, Capiz at mga bayan ng Iloilo bago marating ang lungsod. Hindi kailangang ilipat sa ibang bus ang malalaking bagahe sa bawat isla dahil ang mismong sasakyan ang sinasakay sa Roro. Isang tunay na land and sea trip. Number 10. Manila to Tacloban City. Ito'y ruta na isa sa pinakamatagal at pinakamahalagang koneksyon ng Metro Manila sa Eastern Visayas. Kabilang sa mga liner na matagal nang inuugnay sa mga rutang Leyte at Samar ang DLTB, VS Pintados, Ultrabus at ilang regional operators. Karaniwang tinatayang 18 hanggang 22 oras ang biyahe, ngunit pwedeng lumampas pa rito kapag may bagyo o masikip ang Matnog Port. Mula Manila, tinatahak ng bus ang Quezon at buong Bicol hanggang Matnog, Sorsogon. Doon, sasakay ito sa Roro patungong Allen, Northern Samar. Pagbaba sa Samar, mahaba pang highway ang dadaanan sa Catbalogan at iba pang lugar bago tumawid sa San Juanico Bridge papuntang Leyte. Kapag nakita na mula sa bus ang San Juanico Strait, senyales itong malapit ng Tacloban matapos ang halos isang araw na paglalakbay. Number 9. Manila to Bacolod City. Ang Cubao o Pasay hanggang Bacolod ay hindi simpleng Manila to Negros trip. Sa karaniwang western route ng Ceres Transport, maaaring dumaan ang bus sa Batangas, Mindoro, Panay at saka tumawid patungong Negros. Depende sa koneksyon ng ferry at kondisyon ng daan ang kabuang biyahe. Ito'y maaaring umabot sa 20 hanggang 24 na oras. Imagine di fam, isang araw na to. Pagdating pa sa Panay, kailangan marating ng bus ang Iloilo o Dumangas area bago sumakay ng ferry papuntang Bacolod. Ibig sabihin, maaring makadaan ang isang pasahero sa Luzon, Mindoro, Panay at Negros sa iisang ticketed journey. Mahalaga ang rutang ito sa mga estudyante, manggagawa, negosyante at pasaherong maraming bagahe. May mga kahon, produkto at personal cargo ring bumabiyahe kasama nila. Number 8. Manila to Maasin, Southern Leyte.
Mas mahaba pa sa Tacloban ang pagpunta sa Maasin dahil nasa timog kanlurang bahagi ito ng Leyte Island. Tinatayang nasa 23 oras ang biyahe pataas pa mula Pasay o Quezon City sa normal na kondisyon. Kabilang sa mga kumpanyang nakapaglingkod sa Manila-Maasin Corridor ang DLTB, Ultrabus, CUL Transport at dati ring Philtranco. Pero pareho muna ang land and Roro route patungong Samar. Ngunit pagdating sa Leyte, hindi sa Tacloban nagtatapos ang bus. Matutuloy ito sa mahabang highway patungong Baybay, Bato, Sogod o iba pang bahagi ng Southern Leyte depende sa itinerary. Ang Maasin gateway sa Timog Leyte habang ang mga mas malayong ruta umaabot sa Silago, Liloan o San Ricardo. Halos isang buong araw kang nasa bus at nadaragdagan pa yon ng ferry queue. Number 7. Cubao to Dumaguete City. Ang direktang Ceres transport trip mula Cubao hanggang Dumaguete ay tinatayang nasa 26 na oras. Hindi ito dumidiretso sa silangang bahagi ng Pilipinas. Karaniwang gumagamit ito ng Western Nautical Highway. Mula Luzon, tatawid patungong Mindoro. Pagkatapos, Panay sa Negros. Pagdating sa Bacolod side, mahaba pang travel pababa ng Negros Island. Maaring dumaan sa Kabangkalan at iba pang lungsod bago marating ang Dumaguete sa Negros Oriental. Ang pamasahe sa 2026 listings ay mahigit 3,000 piso at maaaring kasama o hiwalay ang ferry at terminal charges nito. Hay, magdala ng jacket, power bank, tubig, gamot sa hilo at pagkain dahil hindi pare-pareho ang haba ng stopovers nito. Number 6. Cubao to Butuan City. Mula Cubao hanggang doon sa Butuan, ang nakalistang travel time ng Ceres ay humigit kumulang 24 hanggang 28 oras. Bagamat maaari itong humaba ng malaki, ang Butuan nasa Caraga region sa hilagang silangan ng Mindanao. Kaya kailangan ng bus na tumawid mula Luzon patungong Visayas at pagkatapos sa Mindanao. Sa Eastern Nautical Route, maaaring bumiyahe ang bus sa Bicol, sumakay ng Roro sa Matnog patungong Allen, tumawid sa Samar at Leyte, saka muling sumakay ng ferry sa Liloan o Lipata Connection patungong Surigao. Mula Surigao, mahaba pang land trip patungong Butuan. Para itong amphibious passenger vehicle. Hindi lumulutang ang bus, ngunit ilang ulit itong sinasakay sa barko nang hindi nagpapalit ng pangunahing sasakyan ng mga pasahero. Number 5. Cubao to Cebu City. Nakakagulat na may direct bus journey mula Cubao hanggang Cebu City. Sa mga 2026 schedule listings ng Ceres Transport, tinatayang 34 na oras ang biyahe. May mga actual na pasaherong nakaranas ng humigit kumulang 45 oras kapag nagkaroon ng malalaking delay sa ferry. Ang ruta na ito maaaring dumaan sa Batangas, Mindoro, Panay, Bacolod at iba pang bahagi ng Negros bago tumawid patungong Cebu. Ibig sabihin, hindi ito pinakamaikling linya sa mapa, ngunit ginagamit nito ang serye ng mga kalsada at Roro links na kayang daanan ng bus. Hindi lang trapiko ang kalaban, kundi paghihintay sa barko. Kapag hindi umabot sa sailing, ay nako, ilang oras ang maaaring maidagdag, kaya gabay lamang ang estimated arrival mo. Baka nga umabot pa ng 60 hours yan eh. Number 4. Cubao to Davao City. Itong ruta ng Ceres Transport ay tinatayang nasa 33 oras sa ilang 2026 booking listings. Ngunit ang actual na oras ay maaaring mas mahaba pa. Depende sa ruta at ferry connections. Inaproba ng LTFRB noong 2025 ang modified Ceres routes mula Cubao patungong Davao, Butuan at General Santos na dumaraan sa Cagayan de Oro Corridor. Sa western route, maaaring daanan ng bus ang Batangas, Mindoro, Panay, Negros, Dapitan, Cagayan de Oro, Bukidnon at saka Davao.
Ito ay isang napakahabang chain ng highways at ferry crossings. Parang pinagsamang road trip ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 6,000 piso ang pamasahe sa isang 2026 listing, kaya hindi ito palaging mas mura kaysa promo airfare, no? Ngunit kakaiba para sa maraming bagahe at slow travel. Number 3, Cubao to Cagayan de Oro City. Tinatayang 36 na oras ang minimum Cubao to Cagayan de Oro route ng Ceres Transport sa 2026 listings. Ang nakakaaliw dito ay hindi ito palaging dumaraan sa pinakakaraniwang eastern route. Ang nilunsad na Western Corridor ay dumaraan sa Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Dapitan, Dipolog, Oroquieta, Ozamis, Tangub, Iligan at saka sa Cagayan de Oro pa. Sa isang biyahe, maaaring makakita ang pasahero ng urban centers, bundok, coastal highways, sugarcane areas ng Negros at mga pantalan sa iba't ibang isla. 2 o higit pang ferry crossings ang maaaring kailanganin depende sa eksaktong itinerary. Dito, makikita kung bakit mahirap magbigay ng eksaktong arrival time. Kahit mabilis ang bus sa highway, isang delayed lang ng Roro, maaaring magdagdag ng maraming oras. Ang ganitong ruta ay hindi lang transportation service. Ito rin, gumagalaw na cross-country tour ng Pilipinas. Number 2, Cubao to Zamboanga City. Ang direct route ng Ceres Transport ay kabilang sa pinakamatinding bus journey sa bansa. Ang biyahe ay maaaring lumampas ng 45 oras at may documented travel experience na umaabot sa humigit kumulang 55 oras. Sa 2026 schedule listings, may piling araw lamang ang alis at nasa mahigit 5,000 piso ang nakalistang pamasahe. Mula Luzon, kailangang makapasok ang bus sa Mindanao sa pamamagitan ng ferry connection saka tatahaki ng mahabang kanlurang bahagi ng isla. Ang huling segment patungong Zamboanga ay dumaraan sa mga lungsod at bayan ng Zamboanga Peninsula. Kabilang ang Dipolog, Liloy, Ipil at mga kalapit na lugar depende sa ruta. Ang nakakagulat mas mahaba pa ito kaysa sa ilang international journeys. Maaari kang umalis ng Metro Manila ngayong araw, gumugol ng 2 gabi sa biyahe at saka pa lamang makakarating sa Asia's Latin City. Number 1, Cubao to General Santos City ng Ceres Transport. Isang rutang nilunsad noong September 2025 matapos aprubahan ang modified long-distance routes patungong Mindanao. Sa 2026 booking information, tinatayang 67 oras ang minimum na biyahe nito at halos 3 araw pa nga minsan. May mga trip experience pang nilarawan bilang 4 na araw at 3 gabi kapag sinama ang malalaking delay at paghihintay sa ferry. Imagine di fam, 4 na araw hanggang 5 araw. Ang rutang ito ay maaaring dumaan sa Alabang, Batangas, Calapan, Caticlan o Iloilo, Bacolod, Kabangkalan, Dumaguete, Dapitan, Dipolog, Ozamis, Iligan, Cagayan de Oro at Malaybalay, Valencia, Tacurong, Coronadal at saka pa lamang dadating sa General Santos. Tinatayang nasa humigit kumulang 1,400 kilometro ang kabuang land and sea journey depende sa eksaktong daan. Sa isang biyahe, madaraanan ang 3 pangunahing island groups, maraming probinsya, ilang ferry at napakaraming terminal stopovers. Ang busliner mismo ay kailangang may salit-salitang driver, conductor, maayos na maintenance checks, sapat na fuel planning at koordinasyon sa pantalan. Para sa pasahero, hindi ito simpleng pagsakay lamang. Isa itong endurance trip. Ngunit para sa mga gusto makita ang unti-unting pagbabago ng tanawin ng Luzon hanggang Soksargen, wala nang mas mahaba at mas kakaibang direktang bus adventure kesa dito. At yan ang mga pinakamahabang ruta ng mga bus dito sa Pilipinas.
Pinatutunayan ng mga rutang ito na ang bus sa Pilipinas ay hindi lamang sasakyan. Ito ay tulay sa pagitan ng mga isla, pamilya, trabaho at kabuhayan. Alin dito ang kaya mong sakyan ha? Mula simula hanggang dulo. Ano, kaya nyo ba yung 5 araw na nasa bus ka? Comment nyo naman kung may mas matagal pa kayo experience dyan. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!